Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Ah, Midweek po ulit at tayo po ay magwo-worship ngayong gabi. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling magkaroon ng midweek prayer meeting. Sa aming pong pagsisimula ng aming pag-aawitan, aming pong hiling o Diyos na kami ay inyong samahan ng mga anghel na umawit ng mga papuri para sa inyo. At nawa, Panginoon, ang gabing ito ay maging pagpapala para sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Para po sa ating unang awitin, kantahin po natin ang Day by Day. Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid. As your days, your strength shall be in measure. This the pledge to me made. Help me then in every tribulation, so to trust that
promises, O Lord, that I lose not faith in tribulation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take us from our Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Para po sa ating Song of Praise, kantahin po natin ang I Need Thee, Precious Jesus. I need thee, precious Jesus, for I am very poor, a stranger and a pilgrim. I have no earthly store. I need the love of Jesus to cheer me on my way, to guide my doubting footsteps, to be my strength and stay. I need the heart of Jesus to feel his anxious care, to feel his every trial and all my sorrow share. I need the Holy Spirit to teach me what I am, to show me more of Jesus, to point me to the land. I need precious Jesus, I hope to see thee soon, encircled with a rainbow, and seated on thy throne. There with thy blood-bought children, my joy shall ever be, to sing thy ceaseless praises, to gaze, my Lord, on thee. Close our eyes and pray. Dear Heavenly Father, we are so thankful for your protection this week, for giving us health, and we're able to gather together to have our midweek service. We pause in the middle of our busy week to seek your presence and listen to your voice, Lord. Quiet our hearts and clear our minds from all distractions. Prepare the soil of our heart so that your word may take root, grow, and bear fruit in our lives. Speak through your messenger tonight. Open our ears to hear you, our minds to understand you, and our hearts to receive you fully. May your spirit move freely in this place, transforming us and drawing us closer to you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midday po mga kapatid. Ang nanguna po sa ating chorister ay ang Kutabyang family. At sinundan po ito ng ating opening prayer na si Sister Cheryl Garcia. At welcome remark ng iyong lingkod, si Jasper Garcia. At susundan po ito ng speaker na si Pastor Ronnie Paguyanan. At season of prayer ng ating elder. Pero bago po tayo mapakinggan si Pastor, makanig po na tayo ng special number ngayong gabi
na pagkakalusatan ng Ladies Ensemble. Magandang gabi po ulit mga kapatid. Ating purihin ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig, natin pong naranasan sa ating pong buhay, mga minamahal kong kapatid. Kamusta po ang bawat isa? I hope na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito, damang-dama ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. So, sa mga oras na ito, mga minamahal kong kapatid, sa kabila na sa mga nakaraang araw ay ating na dama ang kalungkutan ng mga kapwa po nating Pilipino na sila po ay nasalanta ng bagyo, mga minamahal ko pong kapatid. So, isipin na lang natin na ang Panginoong Diyos ay alam niya po ang ganitong situation. Nakikita niya po ang situation ng
mga tao. Pero ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti pa rin, mga minamahal kong kapatid. Dahil meron siyang ginagamit na mga tao para lamang ipadama ang kanyang pag-ibig sa kabila ng ganitong mga kalamidad. Na ang mga tao ay sila po ay nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. So, ang ating Panginoong Diyos ay gumagamit ng mga tao para lamang ipadama ang kabutihan niya po sa kanyang mga anak sa kabila ng ganitong mga trahedya. So, kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako at buksan po natin sa sulat ni Joshua chapter 1 verse 9. Kung may Biblia po kayo, buksan po natin. Before we read our key text, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Great God, Heavenly Father, Lord, sa oras na ito, kami po ay biglaan ng oras para po sa inyo at mag-aral po ng inyong pong banal na salita. Samahan niyo po kami, gabayan, i-guide, at bigyan ng makalangit na katalinuhan upang aming maintindihan ang inyong pong napakagandang pangako na aming pong pag-aralan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 9, Have not I commanded thee, be strong, and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, mayroon po ditong tatlong C na lesson na napakagandang makukuha po natin. Na ito po ay napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Ginamit niya lang si Joshua bilang kanyang ballpen at masulat po ito at para maipaabot lamang sa bawat isa ang napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Ang unang C po dito ay a command to be courageous. Ito po yung command, mga minamahal kong kapatid. Kung ating basahin po yung ating talata, ay nabanggit po dito na have not I commanded thee? Question mark. Be strong and courageous. So, ito po ay command, isang command na napakalaga na tayo po ay maging matatag at be courageous, mga minamahal kong kapatid. Ito po ay isang divine directive, direct na pagkasabi po sa atin. This is not a suggestion, kundi ito po ay panawagan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa lahat na mananampalataya po sa Kanya, na God calls us to step into our purpose with boldness because we live. Tayo po ay nabubuhay na mayroon pong purpose, mayroong direction yung ating buhay, mga minamahal kong kapatid. So courageous is needed not in the absence of fear, but in obedience to God in spite of fear. Na napakalaga na tayo po ay matutong sumunod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Dahil ang nagdi-disobey ay yun po ang nagkakasala. Kundi ang ating Panginoong Diyos ay ninanais niya na tayo po ay sa kabila na kung saan ay napakadelikado po. Pero isipin natin na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon na kung saan minsan ay nakakatakot. Pero napakalaga na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, be strong and courageous. Hindi kita binigyan ng spirit of fear, kundi binigyan kita ng kapangyarihan na tayo po ay magtagumpay. Okay? Yun po yung unang C. Ito po ay command ng ating Panginoon para po sa atin. Ang pangalawa po na C ay ito po ay panawagan, a call to resist fear and discouragement.
na kung saan tayo po ngayon ay nangihina na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, na kung saan minsan ay iniisip natin na wag na tayo magsimba. Isipin natin, mga minamahal kong kapatid, ito po ay panawagan ng ating Panginoon, a call to resist fear and discouragement, mga minamahal kong kapatid. So wag po tayo ma-discourage. Mga minamahal kong kapatid, wag po tayo ma-discourage. Fear paralyzes, but faith propels. Discouragement comes when we look at our limitations. Yun po, mga minamahal kong kapatid, kung ating tinitingnan yung ating mga limitasyon, ay talagang madi-discourage po tayo. But kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon, comes when we look at God's promises. Faith comes when we look God promises, na tayo po ay napakalaga na ating i-claim ang napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Na ano po yung pangako niya? I do not be afraid. Do not be discouraged. Mga minamahal kong kapatid. So, ating i-claim ang pangako po ng ating Panginoon. What fears are holding you back today? Surrender them to God who strengthens you. Isipin natin na ang ating Panginoong Diyos, siya po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, lahat ng mga solution sa atin pong problema. So wag po tayo ma-discourage, mga minamahal kong kapatid. Isipin natin na mayroon po tayong Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran, na makapangyarihan sa lahat at hindi po nabibigo. Okay, ano po yung unang C? Ito po ay command ng ating Panginoon, a command to be courageous. And then yung pangalawa, a call to resist fear and discouragement. And then let us proceed sa number 3 po, mga minamahal kong kapatid. Ang pangatlong C po ay ito po ay comforting ng ating Panginoon. Isang comfort niya po sa atin, na kung sa kabila na kung mayroon po tayong mga problema na dinadanas, ang ating Panginoong Diyos ay nandyan. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Mayroon lang siyang tiwala sa atin na kaya po natin ito. Katulad kay Job, na kaya ni Job ang mga pagsubok na kung saan ay pinahirapan siya ni Satan. Ang ating Panginoong Diyos, may tiwala po kasi ang ating Panginoon kay Job na kaya niya po ito malampasan. Kaya after po noon na nalampasan na ni Job, ay triple pa ang pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya. Kaya po, mga kapatid, magtiwala na po tayo sa ating Panginoon. Because our God ay nandyan siya, always po siya present. Na ang C po ay a comforting promise of God's presence. Na always presence po ang ating Panginoon. Hindi po siya absent, mga minamahal kong kapatid. Dahil sabi po sa talata, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan tayo pupunta, ay kasama po natin ang ating Panginoon. In our journey sa ating pong buhay, ay nandyan ang Panginoong Diyos, ay always present po sa atin. You're never alone in your battles. God's presence brings peace, power, and perspective. Na ang ating Panginoong Diyos ay nagpapalakas po sa atin. Binibigyan niya po tayo ng kalakasan sa atin pong buhay, sa atin pong paglilingkod sa Kanya. This promise sustains us in unknown territory and difficulties. Na ito po ay napakagandang pangako po ng ating Panginoon. His promise to sustain us, na tayo po ay magpapatuloy lamang sa paglilingkod po natin sa Kanya. Kaya wherever you go, mga minamahal kong kapatid, in our journey, isipin po natin na always kasama po natin at isama po natin ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pong prayer, ay ipag-pray po natin, Lord, guide me. Give me strength. Give me knowledge and wisdom na aking gagamitin. Lord, kaya po mga minamahal kong kapatid,
sa ating pong journey, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Isipin po natin ang tatlong C po na ito. Ano po? Na ito po ay napakagandang pangako po nating Panginoon para po sa atin lahat. Na yung unang C, this is a command of God. A command to be courageous sa ating pong buhay. Pangalawang C, a call to resist fear and discouragement. And then ano po yung pangatlo? A comforting promise of God's presence, na always present po ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Sa kabila na if we ups and downs that we encounter sa ating pong paglilingkod, isipin po natin na nakikita tayo ng ating Panginoon. Nandyan po siya sa ating side, handang malalay, handang magbigay sa atin ng kalakasan, na tayo po ay magpapatuloy lamang sa ating paglilingkod sa Kanya. God bless po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Brother Orbit, can you lead the sessions of prayer? Okay po, tayo po ay manalangin. Mayroon po tayong mga request dito. Yung auntie ni Sister Myra, Auntie Elsa na stroke. Also, itong father ni Brother Jazz, pag-pray pa rin natin. At ang health ng buong family, at mga plans. Pag-pray din po natin ang ating mga kapatid sa 160. Okay? Meron pa po ba kayong mga prayer request? Okay. Kung wala na po, tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na inyong ipinagkaloob sa inyong anak na si Joshua, na sa panahon na siya ay inyong ginamit, inyong kinumand si Joshua na maging malakas, matapang, at harapin ang mga darating na laban sa buhay, sapagkat ang pangako ninyo, Panginoon, kailanman ay hindi kayo iiwan at palaging kasama namin kayo. Nawa ito rin ang aming makita sa aming buhay, na kami ay lagi ninyong sinasamahan, at maging malakas ang aming loob na harapin anuman mga suliranin namin sa buhay, anumang mga problema ang dumarating sa aming buhay. Alalahanin namin, Panginoon, ang naging pangako ninyo na basta kami ay manatiling malakas, matatag, at maasa lamang sa inyong lakas, na kami ay hindi nyo pababayaan na nag-iisa. Maraming salamat din, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aaral ngayong gabi, bagamat kami ay magkakalayo ng lugar sa isa't isa, kami ay inyong tinipon upang masumpungan ang inyong salita. Pansamantalang tumigil kami sa aming mga gawain sa linggong ito, at mag-reflect sa inyong mga salita, at magpasalamat sa inyo. Ngayong gabi, Panginoon, amin pong idinadalangin ang mga request ng aming mga kapatid.
Una sa lahat, Panginoon, idinadalangin namin ang auntie ni Sister Myra, si Auntie Elsa. Siya po, Panginoon, ngayon ay nakaranas ng pagka-stroke. Panginoon, ito po sana ay isang paraan para ipamalas ninyo ang inyong kapangyarihan. Bumuti nawa, Panginoon, para paggalingin siya. At sana'y bumalik ang kanyang lakas sa tulong ng inyong mapagpalang kamay na siya ay muling gagaling. Ganon din, Panginoon, idinadalangin namin ang ama ni Brother Jazz na patuloy nawa na ang dalangin ay para sa kanyang kalusugan, na bumuti at lumakas muli ang kanyang pakiramdam. O Diyos, kayo lamang po na makapagbibigay ng kagalingan sa iba't ibang klase ng karamdaman namin. Kaya amin pong ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa pagtugon mo sa aming mga dalangin sa gabing ito. Gayon din, Panginoon, namin pong idinadalangin ang aming mga kapatid sa Barangay 160. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga kapatid na binyagan. Samahan po sila, Panginoon, patuloy na akayin sila sa katotohanan at sa inyong pag-ibig na patuloy ninyong ipinapamalas. Amin pong dinadalangin din ang aming mga kaibigan na nawala ng tirahan sa lugar na iyon, Panginoon, sanhi ng pagkasunog ng kanilang tahanan. Nawa po, Panginoon, ay may balik sa kanila ang hope na hindi niyo pababayaan sila. Bigyan sila, Panginoon, at nawa ang mga tao ay tulungan para maisalba at matulungan sila sa kanilang pamumuhay. Ngayon din, dinadalangin po namin ang mga kaanib ng iglesia, ng PUC Remnant Church, ganoon din ang lahat ng sumusubaybay sa gabing ito. Naway patuloy ninyong pagpalain ang bawat isa, tugunan ang mga pangangailangan, at patuloy din, Panginoon, na kayo ang aming maging sandigan, ang aming pag-asa sa buhay namin kinalalagyan. At nawa, Panginoon, sa inyong malapit na pagbabalik, sana'y ang bawat isa sa amin ay patuloy na mahanda sa inyong nalalapit na pagbabalik. Pagpalain din ang mga pastor na nagpunta sa Korea, kanilang pag-uwi ngayong gabi, naway inyong ingatan sila makarating ng maayos at ligtas sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagtugon mo sa aming dalangin sa gabing ito. Ipagpatawad, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Para po sa ating pangbukas na awitin, kantahin po natin ang "Oh Let Me Walk With Thee, My God." Let me walk with thee, my God, as we have walked in days of old. Place thou my tread in hand in thine, and sweet communion with me hold. And though the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot, dare not walk alone. The tempest rages in the sky. 1,000 snares beset my feet. 1,000 foes are lurking nigh. Still thou the
Maglingkod po sa inyo, mananampalataya po sa inyo, Panginoon. Dahil ninanais niyo po na ang bawat isa ay magkakaisa, magpapatuloy sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon, na whatever circumstances, challenges, trials that we encounter, ay kami po ay hindi po kami mawala po sa inyo, Panginoon. Kundi kami po ay magnampalataya po sa inyo, Panginoon. Dahil kasama po namin kayo at handa po kayong magbigay ng mga solusyon sa kahit anumang mga problema na amin pong kinakaharap. Kayo po ang aming Panginoong Diyos na hindi po nabibigo. Dahil makapangyarihan po kayo sa lahat, Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil sa inyo pong great reminder na napakalaga na kami po ay tumayo at na matatag sa aming pananampalataya po sa inyo, Panginoon, at hindi po kami ma-discourage. At napakalaga na kami lamang magtiwala po sa inyo, Panginoon. At isama po namin kayo sa aming pong journey, sa anumang mga plano po namin sa aming buhay, Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo pong napakagandang pangako, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa amin. At pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat po naming mga minamahal na kapatid sa PUC Remnant, na kami po ay sama-sama magkakaisa sa inyo pong mission na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Dahil kasama rin po namin kayo na gumagawa at kayo po ang gumagabay sa amin at nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, sa aming paglilingkod. Maraming salamat po, Dakilama, sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hello! Happy Midweek! Midweek! Happy Midweek! Dyan!